Okay, magandang araw po ulit. Magandang araw. Nung nakaraan po ay pinag-usapan natin yung health-related fitness. So ito yung mga components ng physical fitness na may kinalaman sa health. Ngayon naman pag-usapan natin yung skill-related fitness. Ito po yung may mga components ng physical fitness may kinalaman sa skills o sa sports. Yung mga na-maximize kapag sports ang pinag-uusapan. Sige po. So, ang skill-related fitness, these are fitness encompasses the skills of an individual should acquire and improve through physical activity. These components are anim yan. Balance, agility, coordination, reaction time, speed, and power. So, pag-usapan po natin isa-isa. So, una po is balance. Balance sa Tagalog. It is the ability to maintain equilibrium while stationary or moving. So, pag sabi equilibrium, ito yung, paano ko ba explain to? Nasa sentro, hindi ka nauuga-uga, hindi ka mabilis na bubuwal. So, may balance po kayo. So, kailan kayo may balanse? While stationary, kapag wala naman kayong ginagawa, nakatayo lang kayo. Or kahit naggumagalaw po kayo. So, bakit to napunta sa skill-related fitness? Kasi, sa sports, maraming movement. So, sa mga movement na yon, kailangan compose tayo at ma-maintain natin yung ating balanse. So, kaya nasa skill-related fitness, si balance. Next is the agility. Agility is the ability to rapidly and accurately change the direction of the whole body in space. So, sa madaling salita, ang agility, it is the abrupt, yung mabilisang pagpapalit ng direction. So, san nagagamit yung changing of direction ng agility? So, pwedeng sa badminton, di ba? Sa badminton kasi, pupunta ka sa kanan, punta ka sa kaliwa, punta ka sa harap, punta ka sa likod. Ganon din naman yung soccer. Lalo pag ikaw yung may dala ng bola o nag-dribble ng bola. Sa basketball, ganon din. So, yung agility. Kung makikita nyo dyan, nag-ladder training po sila. So, yan yung isa sa magandang training ng agility, yung ladder. Kasi, pagka mabilis yung ating footwork, malamang sa malamang, maganda po yung agility natin. Saka ito sa yung tumatalon-talon, yung hexagonal jump, ayan po yung mga training sa agility. Again, yung agility po, ito yung mabilisang pagpapalit ng direction ng ating buong katawan. Next is the coordination. Ayan. It is the ability to use senses and body parts in order to perform motor task smoothly and accurately. So, may papagawa ako po sa inyo. 'Di ba? Ito, ayan, yung kamay ko, nakikita nyo ba? Maliwanag. Teka lang, ayusin natin yung view natin. Para mas magandang, yan. So, makikita nyo po yung kamay ko. 'Di ba? So, ayan, may mga daliri tayo, 'di ba? Para mapakita lang natin yung coordination. So, hawakan po natin yung thumb natin sa hintuturo. Tapos yung kabila rin ganon. Tapos, pagsabayin natin yung paglipat-lipat ng daliri natin. Sabayan nyo po ako ha. 'Di ba? Thumb, ayan. Madali, 'di ba? So, yan palang coordination na yan. Pero subukan nyo po, yung thumb, nasa index finger, yung tuturo. Tapos yung thumb, nasa kabila. Nasa pinky ba tawag dito? Yung pinakamalit na daliri. Ba, yan. So, saka natin paglipat-lipatin na magkasabay. Yung makakakaya ha, very good po kayo. O, eto na. O, nandito na ulit. O.
So, ito po yung isang example ng coordination. Kasi ito medyo mahirap, pero napapractice. Di ba po? Tapos, kung makikita nyo dito sa picture, yan, yung nagja-juggle. Oh, coordination po yan ng ano? Coordination ng kamay at mata. Tama? Kasi, habang ginajuggle po yung bola, di ba? So, nagko-coordinate yung mata mo, nakikita mo yung bola, at yung kamay mo nasasaluhin. That's coordination. Di ba? Yung simpleng pagsalo ng bola, coordination po yun. Coordination of your eye and your hands. Yung simpleng pagdadrive, coordination din yun. Coordination ng kamay, kasi tagaliko ng manibela, coordination ng paa at kamay, kasi aabante ba, pipreno ba, ililiko ba, at yung nakikita ng ating mga mata. Oh, so that's coordination po. So, nagda-drive ka, gumagalaw yung manibela, gumagalaw yung paa natin, at yung mata natin, yung nakikita ng mata natin. So, coordination. So, marami pa po tayong pwedeng maisip na coordination, lalo sa sports. Di ba po? Sa baseball, if you are the batter, ikaw yung hahampas ng bola, so eye and body and hand coordination po yun. So, that's coordination. Ang susunod po is the reaction time. So, reaction time, it is the ability to respond quickly to stimuli o paano ka magre-react dun sa isang sitwasyon, physical. So, kung makita nyo yung picture, di ba? Alam nyo, nakikita nga po yan sa mga Facebook pero hindi ruler. Ang tawag po dyan ay ruler test. Ihuhulog yung ruler, tapos gaano kabilis yung reaction mo, reaction time mo over stimuli, yung pagbagsak ng ruler. 'Di ba? So pag nakaganon yung ruler, masasalo mo ba yung hinulog? So gaano kabilis yung reaction time? So sa sports, ano yung mga reaction time? Boxing. Gaano kabilis yung reaction time mo kapag sasapakin ka, kung ikaw ay boksingero, sasapakin ka, dapat mabilis yung reaction time mo para makaiwas dun sa binabatong suntok ng kalaban. So, kung mabagal po ang reaction time natin, nakatatlong sapak na sa atin, hindi pa tayo nakakaiwas. So, that's reaction time. 'Di ba? Ano pa yung reaction time? Kahit sa baseball, may reaction time din yon. Yung bola parating sa'yo, sasaluhin mo yung bola, kasi mabilis yung bola sa baseball gaano kakabilis para makaresponde dun sa ibinabato ng sitwasyon, yung pagsalungan ng bola. Sa badminton, napakabilis din po ng bola. So that's reaction time. Ability to respond quickly sa isang sitwasyon, physically. Next, yung speed. It is the amount of time it takes the body to perform specific task. So pag sinabing speed, gaano natin kabilis gawin yung isang bagay physically. Kung tumatakbo tayo, gaano tayo kabilis tumakbo? Kung tayo ay humahampas ng bola, gaano kabilis kasi sa baseball, ganoon din, may pagtakbo. Paghampas mo ng bola, tatakbo ka rin. So, speed. So, pag lumalangoy tayo, gaano kakabilis lumangoy? Speed. Yan. So, ito yung isa sa malalaking factor na kino-consider ng mga coach pag kukuha sila ng player. Kasi sa karamihan ng mga sports, kailangan mabilis tayo. Basketball, yung mga track and field event, soccer, 'di ba? So yan po, may mabilis dapat. Next is power. Ito yung medyo hindi naiintindihan ng iba. Ano ba yung power? It is the amount of force a muscle can exert over a short period of time. So, paano ba? Kasi medyo magulo to kapag ang pinag-uusapan. Ano ba? Muscular strength ba yon? Kasi muscle din to O power ba yon? So, para po kayo ay para mas maintindihan po natin to. Yung power, ito yung amount of force na may exert ng muscle natin o ng buong katawan natin sa mga biglaang pagkakataon. So, ano yon?
yung pagtalon, so that's power. Yung actualing pag-hit, spike sa volleyball, di ba? Pag spike mo dun sa bola, that's power. Gaano kalakas yung, o gaano ka powerful yung paghampas mo sa bola. Sa badminton, gaano ka powerful yung pag-smash natin. O ito, kung kilala niyo yung sino bang malaking katawan na celebrity, o si Arnold Schwarzenegger, o kaya si Batista, yung mga wrestling champion, 'di ba? Ang lalaki ng katawan po noon, 'di ba? So sobrang laki ng katawan natin. Ay nung mga wrestler, ang lalaki ng katawan. Ngayon, si Manny Pacquiao, malaki ba katawan ni Manny Pacquiao? Hindi. Pero kung suntukan ng pag-uusapan, mas malakas di hamak sumuntok si Manny Pacquiao kesa dun sa mga wrestler. Kasi kung muscular strength ang pag-uusapan, yung mga wrestler, mga bodybuilder, kaya niyang bumuhat ng mas mabigat kesa kay Manny Pacquiao. Pero sa palakasan ng suntok, pagkasuntok kasi ang pag-uusapan, power yun eh. 'Di ba? Palakasan ng suntok, mas malakas si Manny Pacquiao. So Manny Pacquiao ay mas malakas ang punching power niya kaysa dun sa mga mas malalaki ang katawan. Naintindihan niyo po? So sa pagtalon, kaya yung mga ang tawag dito, mga plyometric exercises, power yan. Yung mga kadalasang exercise na kailangan ng explosive na muscle exertion, yung plyometric. So, yung mga tumatalon. So, yung pagtalon, power po yan. 'Di ba? Yung mga bodybuilder versus kay LeBron James, mas mataas tumalon si LeBron James, pero mas malaki katawan ng bodybuilder. Kasi power ang pinag-uusapan. So, hopefully, naintindihan nyo po yung 6 na components ng skill related. Yun lang po. Maraming salamat.